Oops, wait lang. If may bala kayo mag-Siquijor or may ticket na kayo papuntang Siquijor, make sure to finish this video. Baka makatulong ang mga tips na pwede nyo magawa sa Siquijor at anong mga pwede nyong puntahan dito sa island. Pumunta kami ng friend ko last June and sobrang na-enjoy talaga namin yung trip namin sa island. Ito ang mga places na recommended ko for you to visit during your stay sa Siquijor. Number 1 is the Mini Siargao. In fairness, para talaga siyang Mini Siargao dahil sa mga coconut tree tapos may daan sa gitna. Ganda mag-picture dito and mag-take ng mga videos para sa Instagram mo or sa TikTok mo. Walang entrance fee dito, sabihin nyo lang sa tuk-tuk driver nyo na unahin ang Mini Siargao sa umaga para wala pa masyadong tao at makapag-picture ka pa ng bonggang-bongga. By the way, sabi pala ni Kuya, ito ang pinakaunang port dito sa Siquijor. Pero ngayon ay naging tourist spot na lang din siya. Sobrang ganda dito guys and sobrang peaceful din. Na-enjoy ko din mag-take ng pictures and videos dito. Again, this is free of entrance and open everyday. Next is the Balete Tree. Sabi ni Kuya Tonton, yung aming tour guide tuk-tuk driver, ay 400 plus years old na daw itong si Balete Tree. Bilang may misconception na may mumu daw sa Balete Tree, ay medyo takot ang titaan nyo. Pero mas natakot talaga ako sa laki ng isda dito sa Balete Tree. Like guys, sa liit ng pa ako feeling ko, makakain niya talaga yung buong daliri ko. OA na kung OA. Pero yon, kinagat ako nung isa dyan, sobrang nasaktan ako kasi grabe talaga Jai. Pwede nang iluto ang mga isda dito, mare. 20 pesos nga pala ang entrance dito at included na ang fish pa. Marami ding nagbebenta ng souvenir and food dito. So, if you're up for shopping, and meron din silang restaurant sa taas. So, kung gusto mo mag-lunch na dito, pwedeng-pwede. For me, it's a good experience to visit this. Pero I think once mo lang talaga siya pupuntahan kasi wala din man masyadong gagawin dito aside from shopping and yung fish pa experience. And guys, nag-compare pala kami ng mga prices ng souvenirs. Mas mura talaga dito sa Balete Tree compare sa Hapitanan and sa Paliton Beach. So, I suggest dito na lang kayo bumili ng pasalubong and marami ring variation and designs. Don't forget nga pala guys to try the torta. It's 25 pesos lang sa Balete and it's a native delicacy dito sa Siquijor. Para siyang mamon ng Manila. Next is the Hapitanan na kung saan pwede ka magpa-picture na ala Harry Potter. Charot. Walang entrance fee dito at donation lang kung magkano bibigay mo dun kay kuya na nagtitake ng picture and video para maging witch ka. Joke lang po, pero meron din silang mga spots for picture taking and videos. So nga pala yung mga sample picture ko from Hapitanan na sobrang natuwa ako kasi talagang para akong sumakay ng broomstick girl na may superpower. Ganon. So, sobrang galing ni Kuya. I highly recommend for you na magkaroon ka ng ganung picture kasi nandun ka na din sa Siquijor, so sulitin mo na girl. Next ay ang Lazi Convent and Lazi Church na magkatapat lang. Pwede kang pumasok sa loob ng church, wala namang bayad at magdasal. But make sure na hindi ka naman naka-swimsuit, no? So, dapat maayos na damit pa din. Sa tapat naman ng Lazi Church ay ang Lazi Convent na hindi ko na talaga pinasok kasi medyo natatakot ang titaan nyo as matatakutin. Kaya hindi na ako umakyat dun sa picture taking off na dyan. Kasi sa taas ng convent ay yung mga wardrobe ng mga priest na walang ulo. So, medyo napapraning ako kaya sa baba na lang ako nagpa-picture. Again, nagbayad kami ng 30 pesos upon entry.